bow our heads and come before the presence of the Lord. Dakilang Panginoon, maraming salamat. Patuloy na kami po ay nagpupuri sa inyo. Tunay nga po o Diyos, wala po kaming makakapitan kundi kayo lamang po sapagkat ikaw po ang Diyos na may tangan ng aming buhay. At iniialay namin muli ang araw na ito. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin that we would continue to learn from one another patungkol po sa aming pong gawain bilang mga mag-aaral at nagtuturo, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy kami umasa ng pagkilos sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, yun yung ano natin ngayon. If you notice, medyo iniba ko yung setup dito sa ating training center, sa ating training area. At may purpose is para eventually sana maipaano ko. But may demo natin yung mga iba't ibang mga paraphernalias. Ang ating focus sa araw na ito, unahin natin ngayon is yung ano ba yung mga kagamitan na kakailanganin ninyo sa examination. No, sa oral practical examination. Kaya isa-isahin natin. Una sa lahat, at tulad nung binabanggit natin, kailangan ninyo magdadala ng lagayan kung saan yung sisidlan ng inyong mga massage paraphernalia. At dito sa aking papakita ko, ang nabanggit ko na sa inyo dati na hanggat maaari walang magdadala ng any bag na yari sa plastic material o yari sa leather or anything except yung paper bag. Ito yung halimbawa ng inyong gagamiting paper bag. No? Kung pupunta kayo sa mall, hanapin niyo medyo makapal-kapal and then pwede niyo siyang lagyan ng pampaano niya sa gitna, no? Pwede niyo lagyan ng weight. You could use a plank. Whatever plank that you could put here, ilalagay niyo dito sa loob para kung sakasakaling mailabas ninyo lahat ng gamit dito, hindi siya liparin, no, kapag tinamaan po ng electric fan. So like what I said, ganito po yon. Huwag kayong magdadala. This is an example naman ng paper bag na napakanipis. Ito po yung napakanipis, no? Kaya talagang hindi magandang tingnan. So ulitin natin, yung paper bag ay ganito kakapal. And then mailagay ninyo yung mga kagamitan. Anong laman ng inyong paper bag? Okay, unahan natin. Una sa lahat, ang inyong towel. Ilang towel ang dadalhin? Would you know? Ilang towel ang dadalhin nyo? Dalawa po. Dalawang towel, no? So this is ito yung dalawang towel na gagamitin niyo. Mamaya tingnan natin kung paano natin siya gagamitin sa actual demonstration natin. The next one is ang inyong sphygmomanometer. Okay, so like we said, ganitong klase yung gagamitin po natin. Rotary, yung manual na sphygmomanometer, and then kasama yung inyong stethoscope. Isang set na po yan yung itong dalawa na to. Ayan, kasama to sa ating gamit. And of course, yung ating panggamit sa body temperature. So pwede po nung ganitong type or pwede din po kayo magdala nung digital din na pang-check ng body temperature, katulad po ng ganito. Kaya lang po, kapag ang gamit natin ay digital, you have to make sure na yung battery gagamitin ay bago. Huwag kayong mag-rely doon na nabili ninyo tapos mayroong operating battery kasi kung hindi nyo papalitan at matagal na po nasa shelf yung inyong thermometer na ganito, malamang sa malamang baka na-drain na. So during the actual examination, hindi nyo ito magagamit na maayos. Make sure na bago yung battery or kung ito yung gagamitin nyo, make sure na bago ang inyong battery. What else? Of course, linen. Okay? Any color, basta, ano po? Any color, basta white. White. Okay, any color, basta white na linen yung dadalhin nyo. And then, ang dalawang panghuli, tatlo pala, meron pang isa, ay of course yung inyong oil. Pagka oil ang pinag-usapan, I have to strongly suggest na hanggat maaari,
virgin coconut oil or any vegetable-based oil ang inyong gagamitin. So this is an example of that. Actually, ito ay sunflower oil. Huwag kayong magdadala sa exam ng Baby Johnson's oil. Diba? Ang ano natin dyan is that's a mineral-based oil. Kaya hindi natin nire-recommenda ang ganong klaseng oil. And then, of course, yung inyong alcohol na dadalhin, this is isopropyl alcohol. Ilang percent? 70%. 70%. Huwag kayong magdadala ng 40%. Why is that? Ano ang difference ng dalawa? Content ng ano. Mas effective siya makapatay ng mikrobyo or mas maganda yung effect ng disinfectant niya. Yes, mas effective yung 70% isopropyl alcohol kasi yung concentration niya ng alcohol is mas mataas, unlike yung 40% na relatively mas mura siya. At the same time, ito yung nakaspecify kung matatanda ninyo sa AO 2010-0034. 70% isopropyl alcohol ang nakaspecify as a means para ma-contain natin yung spread ng disease sa loob ng massage room. Ito po yun 70% isopropyl alcohol. At the last but not the least is yung inyong clipboard. Ayan, kasi dito kayo maglalagay ng inyong mga forms. Ano yung mga forms na gagamitin natin sa exam? You have the client intake form and then the SOAP form, and yung panghuli is the post-massage evaluation form. So dito nyo po ilalagay sa clipboard. Kasi kung wala kayong dalang clipboard, maging awkward naman kayo kung saan kayo magsusulat. So mahalaga po na ilagay ninyo na magdadala kayo ng clipboard so kasama sa inyong mga gamit. Ulitin natin. Una sa lahat, yung inyong bag. Pangalawa, ang inyong towel. 2 towel ang gagamitin ninyo. And then pangatlo, yung inyong linen. And then sumunod, yung inyong gamit sa vital signs taking. Halimbawa, yung inyong sphygmomanometer kasama ang stethoscope. And then sumunod ay ang thermometer. Either way, no, pwede itong isa. And then inyo naman pong alcohol na 70% isopropyl. And then yung inyong oil. Ang inyong oil, preferably, huwag kayong magdadala po ng mineral-based kung hindi po yung vegetable-based oil tulad halimbawa ng VCO or ng sunflower oil or any other vegetable-based na oil. At of course, yung inyo pong gagamitin pong clipboard. Natin is i-identify natin. Gusto ko lang bigyan ng emphasis yung inyo pong gagamiting towel. So ang towel, hanggat maaari, number 1, bumili kayo ng bago na makapal-kapal. No? Medyo mahal siya ng konti, pero iba yung dating kasi nung towel na maputi na makapal. Ayan. So ito po yung towel na gagamitin. Ang size ng towel is yung sabihin nyo lang pag bumibili kayo ideal na bath towel. Okay? Huwag kayong bibili ng beach towel kasi sobrang laki po ng beach towel. So this is the ideal bath towel na inyo pong bibilhin. Okay. Mamaya, tingnan natin paano natin gagamitin yung towel na to. Ang inyong linen na maputi, ito po, kung kayo naman po ay bibili ng cloth na puting tela, preferably Katrina, no, to some of you kung familiar kayo sa mga uri ng mga tela, pwede po kayong bumili ng Katrina kasi ang Katrina hindi siya gusutin. Hindi siya gusutin. Ngayon, kung magpapatahi kayo ng Katrina na cloth na gagamitin nyo na linen, ay kailangan pagawa ninyo ng garter sa bawat 4 corners ng inyong massage table. Dito halimbawa, may garter po siya. Bakit kamo? Kasi pag inipit mo po doon sa table, talagang kapit na kapit siya. Okay? So, kaya lang, this is to assume na ang gagamitin sa exam ay hindi po
o ang venue na exam ay hindi po sa hotel. Kasi ang nangyari sa Gensan, ang venue ay nasa loob o nasa hotel, kaya nung una ay nanghihiram po ang DOH sa atin ng 4 na massage table, kaya lang bandang huli hindi nila tinuloy. Bakit kamo? Kasi yung room sa hotel ay sakto-sakto lang sa dalawang bed. Kung maglalagay pa ng isang massage table, sisikip na sa loob. Sa madalit sabi, nag-perform ang mga estudyante doon mismo sa isa sa mga bed na nasa loob ng hotel. So that is assuming na kung ang venue ay nasa loob ng hotel. Pero kung ang venue, standard venue ng DOH exam ay meron pong massage table, then suitable ang inyong gagamitin o dadalhin ng mga linen na katulad ng sinasabi natin dito. Okay? So ayun po, yun po ang ating take lang kung sakasakali po na ang inyong gagamitin sa sa demonstration ay hindi po massage table. The next one, which I find it very, very important, is also yung nabanggit natin kanina, paano kayo gumamit ng inyong towel. Tulad ng sinasabi natin kanina, ang nag-showcase kayo ng inyong demo, ng inyong pag-present, ng inyong kagamitan, isa sa mga dapat ninyong pag-aralan na maigi is kung paano nyo i-roll yung towel. So, I hope na makikita nyo ng maayos to, no? Kasi medyo masikip yung, yung alangan yung ating camera. Okay, paano po yan? Spread ninyo ng ganito ang inyong towel and then you fold it midway sa gitna. And then ibaba nyo ng ganon, fold nyo po uli, saka nyo ibababa. And then fold nyo sa gitna. And then when you start rolling, kay dalawang side kasi yung makikita natin dito sa ating towel, isang side na kung saan ay yung folded side, isang side naman yung edge ng towel. So ang ating guide ay titingnan natin dito sa may side na folded. So dito kayo, from here, kailangan iipitin nyo na maigi habang iniikot ninyo pa ganito ang inyong towel. Upang sa gayon, medyo sturdy yung dating ng towel. Kasi kung magaan lang yung pag-ikot natin, chances are kung manipis yung towel, maglupay-pay na siya, no? Lupay-pay yung appearance ng towel. Kaya tulad ng sinabi natin kanina, dito pa lang sa gitna, higpitan nyo na yung ikot, yung paikot na ganito, para magkakaroon po ng maganda yung kanyang appearance. At you have to take note, sa dalawang side na to, yung side na maganda, ito yung maganda kumpara dito sa kabila, no? Yung side na maganda, yun ang iharap mo sa assessor. Ayan. Okay, so okay, ganyan na lang. Assuming na kayo yung assessor, so makikita niyo magandang side kumpara kung dito na side yung ipapakita ninyo sa assessor. Kasi hindi mo naman perfect yung side na to eh. No, ito lang na side. Yan. Tulad ng sabi natin, naka-roll siya actually. Pagbaba ninyo, pag nilagay ninyo dun sa massage table ng inyong towel, yung isang towel ay naka-roll na siya, sumabilisan. Isang towel lang yung inyong ide-demo. Okay. So, ayan. Ngayon, paano nyo isa-set up? Ilalagay ninyo ang dalawang inyong kagamitan. Dali Ilalagay ninyo lahat ng gamit sa gitna ng massage table. Sa gitna ba siya? Ayan. Sa gitna ng massage table. And then, andito po, magkadikit na po yung inyong sphygmomanometer. Sa gilid, hindi makita. Ayan, dito sa side. And then, stethoscope. And then, yung inyong thermometer. And of course, yung alcohol tsaka oil. So, nakagitna po yan lahat. Ayan. So, that's the way you present your paraphernalia. Tapos yung inyong bag, of course, sa tabi lang, no? Para in case lang kung
matatapos na yung demonstration, madali nyo na lang i-pull out and then ibalik sa loob yung inyong mga kagamitan. Now, assuming tapos na yung inyong evaluation, so tulad nung nabanggit natin, huwag kayong magro-roll uli ng towel. Kasi ang assumption ng DOH, kapag katapos nyo nag-demo at ni-roll nyo uli at nilagay nyo sa inyong bag, parang nagkakaroon sa impression na i-recycle nyo yung towel. No? Kaya huwag na huwag nyong gagawin yon. So the best thing to do, once you're done using your towel, is square fold na lang po. Katulad ng ganito, so kung ililipitin nyo, square fold na lang. No? Nakaganon na lang siya. Square, naka-square fold yung towel. And then yun yung ganong ayos yung ilalagay sa inyong bag. Okay? So, ulitin ko, huwag niyong i-roll ang inyong towel. Square fold nyo lang po siya. Halimbawa ganito, saka nyo na siya ipapasok. Yun po yung mga critical na dapat nating tandaan pagdating sa ating mga paraphernalia. Ngayon, kahapon, napag-usapan din natin, may nagtanong sa inyo regarding doon sa paano yung pagdidrape sa client. Okay? So, since wala tayong model, Miles, pakiabot nung si Mama. Yung lalaki. Ayan. Okay. So, tulad ng sinabi natin, di ba, pagka nag-demo po tayo, the ability na ang patient o ang client ay nakadapa is high. No? So, nakaganon po yan. Kung ang inyo pong assessor ay wala siyang ibang sasabihin na position kung hindi nakasupine, then just the same principle gagawin ninyo, lahat ng 5 basic stroke manipulation ay dapat yung ma-perform na nakasupine yung client. Okay, but like what I said, almost mga 90% nakadapa po yung client. Ngayon, paano nyo gagamitin yung inyong towel? Okay, tulad ng sinabi natin, assuming na ganito yung ayos, no, ng ating client, ayan, lagi nyo, kung kayo mag-undrape, halimbawa, dito yung paa ni client, ganun, lagi kayo when you undrape, hawakan nyo po yung edge ng towel at yun po nyo igagalaw. No? Ulitin natin. So, kanwari, ang i-expose nyo, gagawa kayo ng treatment doon sa kanyang paa, hawakan nyo yung edge, ganito mong hawak, and then sa kanyo ibababa na ganoon. Nakikita nyo ba? Ayan. Ito para mas malinaw. Ganon po ang pag-undrape. Pagka binalik mo, ganon lang siya. Wag na wag kayo yung minsan 'di ba ganon tayo ng towel, ginaganon natin. So titingnan ninyo, masagwa siyang tingnan. Kaya lagi kong sasabihin, if I do the evaluation, mataas ang may point lagi yung how you handle your towel. Kung maayos yung towel mo, you expect a better rating coming from me. So, ulitin ko, pagka mag-undrape po kayo, gano'n po yung hawak, yung edge, sa kanya ibababa. And then pag binalik nyo ulit, drenape yung patient, gaganon nyo na lang. Same is true kapag sa kabilang side. No? Kaya lahat ng bahagi, dulot-dulo ng inyong linen lagi maganda siyang tingnan. Yan. Hindi pwede po yung nakaganon sa kabila, lalo na sa harapan ng inyong assessor. So assuming dito yung assessor, nakaganon siya, no? Parang yun yung term na sabi ko nga, yung dating niya may pagkaburara. No? Kaya even dun sa draping, you have to very very particular na maayos ang inyong paglatag ng draping. Ayan. Pag gamitin, ganon. Pagka i-drape nyo uli, igaganon nyo na lang. No? Now, kung nasang side yung inyong assessor, halimbawa, nasa opposite side yung assessor, nakaupo, yung side ng assessor na nasa kabila, dapat ganon din, maayos din siyang tingnan. Okay, dapat maayos din po siyang tingnan. Lalo tigit kasi, di ba, yung inyong presentation ay nakatuon ito sa inyong assessor na tumitingin how well you are
when you perform your pong pagdi-drape at even yung paano nyo i-manage yung towel when it comes to your oral and practical examination. So yun po yung mga essential elements na lagi nyong tandaan at dapat ninyong i-develop na maayos para seamless, dire-diretso at maayos at very professional ang inyong dating sa harapan ng inyong assessor. And by the way, the general rule, kapag kayo gumikilos, kailangan maliksi, no? Kailangan mabilisan. Huwag yung medyo mabagal-bagal yung kilos, yung parang namamasyal sa luneta, yung ganon. Kaya yun yung sinasabi natin na kapag kayo ay talaga madalas nagpa-practice, very confident, mabilisan yung kilos ninyo, magandang tingnan. Ayun po. So number one, you're saving time of the time sa inyong na ma-maximize mo yung time. At another thing is maganda siyang tingnan sa harapan ng inyong assessor. Ayun po ang with regards doon sa inyong presentation gamit yung mga massage paraphernalia at kung paano ipipresent in such a way na maganda siyang tingnan. O do you have any questions so far? Meron ba kayong katanungan? Sir Benji, yung bed sheet po na gagamitin, yung may butas po ba yun? Yung para depende yeah, cannot answer for sure kung may butas o walang butas. Pero kung kayo ay magpapagawa, mas maigi na walang butas kasi ina-assume natin na ang standard na mas stable na na gagamitin is walang butas. Kasi kung may butas man, baka hindi rin mag-fit. Okay. Kasi lang yun one time demo lang po ito. Kaya ako kung kayo magpapagawa, hayaan nyo na lang na huwag nyo na pabutasan sa gitna kasi hindi mo maisakto kung ano talaga yung measurement when it comes to yung sa face ng inyong linen. Okay. Yung pong di ba po merong suot na yung model po may suot siyang bathrobe? Robe, yes. Yung time po ba na yun, sinasabi pa po ba sa assessor na kung paano the way na tatanggalin siya or ano? Wala na. When it comes to the actual demonstration, diba, halimbawa, handle nyo na yung client ninyo, wag na nyo na-explain sa assessor kung paano nyo gagawin. Okay. My point there is, halimbawa, kung magtatanggal kayo ng robe, no? Diba, sabi natin, si client, pag-upo ni client, diba, naka-robe siya, dapa ni client sa massage table, ganon si client, kung ang robe niya, nakasuot siya ng robe, ang gagawin nyo lang is, mula dito sa ilalim, huhugutin mo siya. Pero yung kanyang towel nasa ibabaw. Huhugutin mo yung robe pababa. Okay. Ganon po yung procedure. Huwag kayong magtatanggal ng robe na nakaupo. Ang robe ay, we assume na lalo na sa mga female na mga model, no, na nakadapa yung model natin, yung client natin, and then, itatapal na ninyo yung linen, yung towel, and then sa kanyang hugutin sa ilalim yung robe. Yung sa stethoscope din po, Sir Benji, kailangan po talaga marunong din gumamit kasi hindi po ako marunong nun eh. So kailangan po talaga. Oo. Yeah, that's a good question. Kailangan isanayin yung sarili ninyo paano nyo gagamitin. Madali lang naman siyang gamitin. Kaya lang po, tulad sinasabi natin, pagka mga first-timers, kailangan talaga mayroon kayong mastery para yun nga, hindi kayo mahalata na kasi basically, whether you like it or not, alam ko, kayo, manginginig-nginig kayo dyan eh. Assessor yan eh, assessment yan eh. Pero kung kayo ay may practice, kahit na nanginginig, maganda pa rin tingnan. Kahit na nanginginig, no? Minsan kasi pag sinabi, sir, ito po ang aking examination permit. Yung pag-aabot pala ng permit, nanginginig na, no? Para magkukulaps na yung papel. Yung ganon. Normal lang po yun. Pero like what I said, going back sa question mo, Donna, kailangan yung sanayin ng husto, yung sarili ninyo, paano nyo gagamitin yung mga massage paraphernalia. Lalo na tigit yung inyong sphygmomanometer na to. Okay? Sige po. Thank you. Ako po, pagdating po doon sa draping, paano po yung yung sa likod? Paano pong aalisin yung towel? Hihilahin po bang papabak o kukunin yung dulo and then ipo-fold? I mean, Are you referring to yung actual use na habang nakadapa yung client? Opo. Okay, Yung paano po kung sa likod na siya mamasahihin?
Oo. Kung sa likod ng mamasahin, tulad nakikita nyo ngayon, ay hindi, ganun po, iurang ko ng konti. Kung ang mamasahin mo ay back, di ba dalawa Yes. yung towel, isang towel na nakaganyan, ang tawag niyan, naka-perpendicular, isa naman naka-straight na ganito, naka-horizontal. Okay. Kung likod ang mamasihin ninyo, ang gagawin nyo, hawakan nyo lang dito at igaganon nyo lang. And then, saka mo i-insert sa undergarment. Insert mo sa undergarment yung towel, yung edge ng towel. Ganyan. Yan yung ayos na inyong towel. Kung sa bandang likura, sa paa naman, kung nandito na po sa taas ang at paa, tulad sinabi natin, igaganon nyo lang, no? Yung gamit yung technique natin kanina na edge, yun yung kaya. Lang po, Oo. Oo. So ganun lang po 'yon. Pag nagtihaya po ng client pala, kunwari assuming lang no, sasabihin ni assessor, sandali, parang nagsawa na ako ng katitingin sa likod. Pwede bang supine? Pagka ganun ang gagawin, kung isusupain ninyo yung client ninyo, sabi nyo, sir, maaari po kayong umihaya. So pag titihaya si client ng ganun, diba? Ito, kunwari, ganun si client, titihaya siya. Para hindi sumama yung towel, dito na side, ipitin na yung tuhod. And then, saka siya titihaya, katulad ng ganito. Ganon. So, nakasecure na po yung towel. Hindi po yan sasama. Kasi kung hindi nyo ipitin ang tuhod ninyo, malamang sa malamang, pag ikot niyan, sasama na yung towel. Same is true. Kapag ka nakasupine at magpo-prone, ipitin nyo ulit ng tuhod. No? Nakatuhod po kayo dito, sa kanyo siya hayaan na kumilos. Ganyan. Nasagot ko, Jeanette, yung tanong mo? Yes, sir. Follow up po. Sir, ano po yung itutupi? Yung towel na nasa likod or yung tarbot? Kasi di ba dalawa po yun? Isang perpendicular tsaka isang straight. Oo. Kung anong area po ang maapektuhan, yun po. Oo. Kasi tatanggalin pa po ba? No. Tatanggalin pa po yun? Needs. Okay. As is na. Like I said, dalawa yun, ipitin mo okay. Yung naka-vertical, tsaka naka-perpendicular, horizontal, tsaka naka-perpendicular, ipitin mo yung pareho para walang sasama pag umikot yung inyong client. Okay. Thank you, sir. Sige po, so wala pong movement, wala pong tatanggalin sa towel during the session? Yes, walang gagalawin. Walang gagalawin. Okay. As Thank is. you, sir. Okay. Next. Patungkol po doon sa sir? Sa evaluation firm, sa blind, gagawa rin po ba yan? Yeah. Yung blind, actually, ito yung sinasabi ko sa inyo pagdating sa all practical exam, dito talaga marami nag-exam ng mga blind, no? Kaya pare-pareho naman yung gagawin nyo, except lang yung difference kanina, kahapon na nabanggit natin, may mga kayo limitation when it comes to vital signs taking. Pero pagdating sa 5 basic stroke, pagdating even doon sa 3 stages, alam ko naman nagagawa nyo naman ang mga yung sa clinic. Oo, gagawin nyo po lahat po yon. Mula doon sa good morning sir, I am examining number 001 and dito po ako pang kumuha ng oral practical examination. Sir, ito po yung examination permit. Sir, maaari ko na bang gamitin o ayusin ang kagamitan sa pagmamasahe? Sir, maaari ko na bang papasukin yung aking model? And then batiin yung model. Yung ganun, lahat po yun, wala namang pinakaiba sa sighted tsaka sa visually impaired na presentation. O yun lang, mag-skip lang kayo to some area doon sa inyong vital signs taking. So, paano namin, sir, mababasa yung sinulat nila, sir? Ayun, yun nga yung mga magtanungan lang kayo, pero hindi na kailangan isulat. Magtanungan lang kayo, ma'am, ano po yung pangalan nyo? Ma'am, ano po yung concern nyo? Ma'am, saan po yung masakit? Yung ganon. So, doon lang kayo yun lang yung na. Kaya wala na kayong pagsusulat. Well, of course, kung iba sa inyo, partially blind, gusto niyo din magpakita ng gilas, walang problema. Pwede kayong pwede nyo naman gamitin po yung SOP ng mga sighted. Salamat, Raymond. Yes? Anything else? Sir. Yes. Sino to? Alvin, sir. Alvin. Oh, Alvin. Yes, sir. Sir, disconnect po ako kanina, sir. Paano nyo po na-fold paano po gagamitin yung towel, sir, sa likod ng client po? Na-disconnect kasi yung connection ko, sir. Oo.
Okay. Okay. Diba, dalawang towel, isang towel na nakapahalang, isang towel na pahaba sa patient. Okay. Nakikita mo sa ngayon? Ito yun, oh. Dalawang towel. Yes po. Yung gamit ng towel natin, kapag magsimula ka na, halimbawa, mag-perform ka ng entourage, ipo-pull down mo lang sa ilalim, pag ganun. Ay, okay po. Oo, wag yung ganun na. Minsan kasi ganun tayo magbaba eh. Yes po. Normally Wag- ganun po, sir. Oo, wag yung ganun. Kasi pagka ginanon mo siya, yun na, masisira na yung presentation natin. Pero kung ang pull mo ay sa gitna, saka may ibababang ganun, maganda siyang tingnan, no? And then yung side na to, yung dulo ng towel, doon mo insert sa kanyang short or shorts, no? Undergarment, gaganon mo siya. So pag titinan mo, malinis ang tingnan, maayos. Ganon. Okay Okay? po. Noted, sir. Oo. Kung yung sa paa naman, halimbawa, sa paa, magde-demo kayo sa paa, doon na sinabi natin, kung ang paa, left leg ang i-expose ninyo, gaganon nyo lang, i-clip nyo lang yung dulot-dulo, ganon nyo lang, no? So there you are. And then insert mo lang dito sa undergarment para hindi ma-expose yung kanyang brief kung naka-brief siya. Ngayon, pagka natapos ka na magtrabaho sa left part ng client mo, and then, yun lang, patakin mo lang sa pag ganon, maganda siyang tingnan. No? Ibaba pa ng konti. Yung ganon. How you use your towel during your oral and practical examination. Nasagot yung tanong mo, Alvin? Yes, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Okay, sige po. Sir, Barbie po. Yes, Barbie, go ahead. Yes, sir. Sir, pwede ho bang makuha yung standard size ng massage table para at least pag magpatahi po ng linen is sakto lang siya? Ang alam ko kasi, pag sinabi natin, di ba, pag table or bed, di ba, pag sinabing standard, ang alam kong pinaka-standard niyan, 30 by 70 inches. No? 30 yung 30 by 70. Pero pagka nagpagawa kayo ng linen, dapat may excess ng konti kasi iipit pa ninyo yan sa gilid. Opo. May excess ng konti yon, ganun pa yon. Kailang, sinabi natin kanina, you make sure na yung dulo ng inyong linen ay mayroong naka-garter. Yung apat na corners, naka-garter siya. Para pagka isinilid yung ganun, maganda siyang tingnan. No? Fit na fit siya, hindi siya yung parang very loose yung kanyang presentation na masagwa na siyang tingnan. Ulitin ko, kung bibili man lang kayo ng tela, hanggat maaari, huwag kayong bumili ng tela na cotton. Kasi gusutin ang cotton. Kaya ako ang suggestion ko, kung bibili kayo ng tela, sabihin nyo sa bilihan ng tela na bigyan kayo nung Katrina. Katrina yung type of cloth. Actually, yung Katrina, very common yan sa scrub suit. Yung scrub suit na Katrina kasi hindi nga siya gustutin. Kaya lang, kung susutin nyo po yung na scrub suit yung Katrina, madali kang pawisan. Tsaka minsan nangangamoy na sa kilikili yung Katrina. Pero kung naka-t-shirt naman sa loob, yun, nakakaiwas po yun ng pangangamoy. Balik natin, pag pinag-usapan yung linen, I will strongly suggest if you have to buy it sa store, sa inyong pinakamalapit na bilihan ng mga tela, Katrina yung cloth na inyo pong gagamitin o bibilhin para sa inyong linen. Barbie, nasagot ko yung tanong mo? Yes po, thank you so much. So, ibabase po Yes. sa 30 by 70 na size. Standard po yan. Katrina yung cloth po. Opo. Yes po, thank you so much, sir. You're welcome. Sir Benji, good morning. Yes. Sino to? Si Annalyn po. Annalyn. Sige ma'am, go ahead. Yes sir, itatanong ko lang po sir, di ba dalawa yung towel, naka-horizontal at saka vertical. Yung level Opo. ng naka-vertical sir, in between sa body ng tao? Di ba dalawa yung towel sir? Opo, okay. Yeah, ganito. Sa dalawa yung towel. Yung isang towel nandito, nakapaganon, pahalang. Yes. And then yung isang towel ay nakapababa, pag ganon. Yes sir, oo. So yung nakapakanan sir, hanggang saan ba yung sa back talaga, over the back ng tao?
Ang ano lang, demarcation line lang natin, no? Importante yung dito yung shoulder na tabunan, regardless kung anong ano dito sa baba. Either pero pero ang uunahin ninyo yung nakapahalang na ganon, sa kanyo ilalagay yung nakapag ganito na Yes. towel. Thank you, sir. Oo. Kasi may awkward yun kung unahin mo yung dito and then saka mo ilalagay ipapato, medyo awkward siyang tingnan. Yes, sir. Lalo na kung ano, kung tatagal ka ng robe, medyo awkward siyang tingnan. Yes, Okay. Thank you. Sige po. Morning, sir. Yes. Ay, sir, tanong lang po ako, sir, dun sa gagamitin po namin na scrub suit, ano na lang po kami yun, na ba yun? Yung white na scrub suit ba yun, sir? Kami na po nun magpapagawa. Well, kung kayong bumili, mas mabilis yung bumili na lang kayo. No? Kung mayroon kayong mapuntang bilihan ng mga scrub suit, kasi makapamili kayo ng mga design. Kaya lang, yung kulay nga, tulad sinasabi natin, any color, basta white. Opo. Ano lang po, wala naman po palang standard na ano yung design, basta white. Ang ano lang, kung yung sa harapan lang, naka V-neck lang siya. Yun na po. Yun pong standard, oo. Kaya lang minsan, yung mga kababaihan, napansin ko rin din ng araw, pagka V-neck din minsan, kapag lalong mababa dito, pag yumuko yung makikita na yung sa loob. No? Kaya ang iba naman, ang ginagawa nila, yung naka-round neck, na parang sa lalaki, pwede lang. Chinese collar. Oo, parang Chinese collar. Oo, Chinese collar. Kasi yung kahit na tumuwad-tuwad ka yung yung female therapist, walang makikita sa loob. Sige po. Okay po, salamat po, sir. Thank you po. Yes, you're welcome. Sir Benji, ulit. Yes, ma'am. Ano po, sir, Anneli. yung roba ng aming model, amin din po ba yun provided? Yes. Pero kung hindi nyo kung ayaw siyempre of course ayaw nyo pang gumastos, pwede na naka-short yung paglalaki yung model. Okay po. Pwede na siya naka-short. Yun lang. Sige. Ang importante lang yung pag paupuin nyo na siya, naka-drape na yung towel niya sa likuran, no? Hindi pa pwede nakalabas yung kanyang mga abs, no? Na-expose. So naka-cover ba rin siya? Kaya lang, yun nga. Kung short kayo ng budget, pwede nang short ang gamitin. Pero kung kaya ng budget, mas maigi, kung may mahiraman kayo ng robe, manghiram na lang kayo ng robe. Kasi medyo mas magandang tingnan kasi pagka ganang ayos. Puti din po ba, sir, yung kulay? Yung robe, no need, no? Wala namang yun. Wala namang prescription sa kulay. Yung scrub suit lang, yung shoes, yung linen, yung towel, yun sinasabi natin any color basta puti. Basta puti. Oo. Thank you po, sir. Salamat, Anneli. Sir, Crocs. Pwede po ba Crocs, yung Crocs shoes? Crocs na shoes. Wow, Opo. social. Meron bang puti nun? Hindi, yung style lang. Hindi naman yung po style. yung Crocs style. Crocs na style. Oo, Kasi yung may brand yung Crocs butas-butas. eh. Oo. Pwede naman, basta mag-medyas lang. Okay po. Sige po. Kasi Oo. kaysa bumili pa eh. Tsaka kung medyas, dapat puti yung medyas, wag itim. Okay po. Oo. So pwede na po 'yon, walang magandang ang tingnan. Ito lang po yung wag niyong gagawin. Kasi meron minsan ako napansin nung araw pero I don't know kung meron nang gumagawa ngayon hanggang sa ngayon. Yung iba nagdadala ng props. Ano yung props nila? Yung props ng iba, nagdadala sila ng basket na nandoon may mga prutas, may mga kung ano-ano. Tapos pagkatapos mag-demo, iniiwan doon sa assessment room. That's indirect way of bribing yun, di ba? Kasi parang sinusuhulan mo yung assessor. Yung ganon. So wag yung gagawin po yun. Wag kayong magdadala ng kung ano-ano. Sabihin nyo, kasi props ito. Pero yun pa, intention, iiwan nyo doon. No? Kasi may mga apple, may mga dragon fruit, may mga grapes. Yung ganon. Kasi that's
indirect bribery, no? Kaya wag kayong magdadala ng ganon. Kaya lang minsan, ito sa totoong buhay, minsan kasi kapag ang towel maganda, no? Lalo na yung mga towel na branded, na makapal, na imported, galing pa yan sa SNR, kung saan-saan yung binili, maganda. Minsan kasi, ewan ko lang ha, kasi parang nagbibiro yung assessor, "Uy, ang ganda ng towel mo." Yung ganon. Pinuri ka, ako kung tingin ko dyan, wag niyo isipin na hinihingi yung towel. Just say Yung ganon. thank you, sir, di ba? Oh, yeah, that's the more polite way of saying na, "Yes, sir, thank you po." Yung ganon. Kasi ang ibang ang isip na nila, "Uy, hinihingi ng assessor." "O sige sir, sa inyo na po yan sir." Iiwan niya ng ganon. Baka ma-insulto yung assessor. Nakuha nyo? Yes, sir. Oo, unless kung trip talaga ng assessor, nakita niya kasi ang ganda ng towel na bit-bit mo at wala akong nabalitaan na na hinihingi o humihingi yung assessor ng ganon. Kaya lang yun lang, tayo minsan marumi lang tayo mag-isip kapag pinuri ng assessor, "Ay, ang ganda ng towel mo, saan mo nabili yan? Magkano yan?" Yung ganon, ang dami niyang tanong. Tapos maya-maya, sabi mo na lang "Sige sir, sa iyo na lang po doon sir." Iwan ko na lang sa iyo, Siguro, sir. sir, nagte-test din siya. Oo, posibleng nagte-test din siya, no? Na kung baka mamaya bibigay ka rin, Ibig sabihin nun, yung tama yung sinabi niya kanina na pasalamat ka, "Thank you sir." Yung ganon. And then, sabay takas. Mahal yun eh. Hindi ko Oo. bibigay. Mahal yun, no? Joke lang po, May mga, sir. 500, 600, yung mga makakapal na magagandang klaseng towel. Kaya, Suggest nyo yan. na lang kung saan nyo binili. Oo, sabihin nyo na lang kung saan at kung magkano. Ganon. Sige. Okay. Basta yung iwasan nyo lang na kasi dati meron ako na experience, ganun yung ginawa nang hiram, tapos yung nahiram niya, may butas pa sa gitna. Kawawang-kawawa ka naman doon. No? Kawawa yung score. Kasi parang ibig sabihin nun, ano ba yon? Wala kang pagpapalaga sa yung exam, kaya ganon, hindi ka man lang nag-ipon. Malayo pa yung exam, hindi ka man lang nanghiram. O mga ganon, no? Kasi magdadala ka ng towel na luma, manipis. Huwag yung dalhin yung manipis na towel kasi pag ni-roll, lupay ba yun eh. Hindi magandang tingnan na nakaganon siya. So sabi nga ng iba, walang character. No, kailangan maganda yung klase, yung pong dadalhin. Yes, Hello, attorney. May I. Yes. Hello po. Kasi hindi ako nakatutok sa pwede bang dito sa GC natin i-post yung mga classes natin, yung mga record? Kasi hindi ko Yes. pa Yes. Hindi ko pa kasi mapuntahan yung 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 YouTube video. channel. Yung Oo. YouTube channel. Nasa YouTube channel yon, attorney. Kasi Later maraming laman yon. Pwede bang dito na lang sa GC natin i-post yan? Yung recorded na natin? Yeah. I'm doing that. Recorded I'm doing na that discussion video. natin? Yes. Kaya lang, I would like to Thank you. Yes. I'd like to ask an apology kasi kahapon sa isang araw, bumagal yung internet. Kaya po, nung chinek ko dun sa yung speed test, napansin ko po talagang sobrang bagal ng internet. Kaya hindi ko agad na-upload kahapon yung video natin kahapon sa isang araw pa kasi sobrang bagal. But rest assured na lahat ng ating discussion. Oo. Bumagal at attorney nung ilang araw. Mm-hmm. Okay, kasi sa gabi ako kasi lalo na driving ako pagka-araw eh. Oo nga po, alam ko So, sobrang kayo busy. Hindi ako nakatutok dun sa screen. Oo. Sige po. Nakikinig lang ako. Thank you po. Yeah, you're welcome, attorney. Magandang hapon. Okay, sige Hello po. po, sir. So, yes. Yes, ma'am. Tanong ko, sir, kung may quiz po bukas. Ayan, ang magandang tanong ni Marites. Yes. Meron tayong weekly quiz bukas, test, no? Yung sa mga na-cover na natin ng mga ilang araw.
Okay po, sir. Thank you po. Ilang items ang gusto nyo? 25 pa rin o gusto nyo ng 50, 50? 10 items, sir. Grabe. Binarat mo ako So, wag naman 10. 25 siguro. Mga 30, sir. Siguro, I think 30. 30. Sige. Kasi ang ang cooperation na lahat ng nadaanan natin, ibabalik natin sa inyong quiz. Okay, shoot na tayo sa 30. From the start, sir? From the start? Yes. Magsisingit kayo ng mga Okay. Yes. Okay, 30. Sabi ni Jeanette, 30. Naku, baka magalit sa akin yung mga classmates. Sorry. Hindi kasi just to challenge ourselves kung ano-ano yung mga natutunan namin. 50 na lang, sir. That's right. 50? 50 lang, sir, para tudok. 30 lang muna. And then, next week, 35. Dandaan yan. Padagdag every week. Wag kayong mag-alala sa inyong final exam. Baka 200 ang ibibigay ko. Sir, recorded ba yung natin quiz? Yes, lahat ng quizzes. Kaya punta natin sa quiz. Wag niyo kasi minsan tulad ng sinabi ko, minsan kasi yung system hindi nagsisend nung inyo pong quiz sa email. Kaya ang gawin niyo na lang lagi, pagkatapos yung mag-quiz, i-scroll nyo pababa, doon nyo makikita lahat ng mga sagot at yung mga questions. And then, i-screenshot nyo na lang. Ganon yung gawin nyo. Screenshot. Sir, magkakaroon ba tayo ng final exam or? Sir? Of course, final exam niyo doon ko i-base kung pwede ko kayo i-recommend sa DOH. Result yun talaga. Yung inyong exam sa AUSA, dalawa yon, written tsaka practical exam. So pareho pa rin ng parang DOH. Sir, question, saan kayo magkakandak ng oral practical exam? Well, yung sa oral practical exam ng AUSA, kapag malapit kayo, kunwari nasa Manila kayo, pwede tayo mag-meet up doon and then I can do it face-to-face. Pero kung malalayo yung area, except lang for Jensen, kasi nakabase ako sa Jensen, kung nasa malapit na area, pwede rin dito mag face-to-face. Pero kung mga, kunwari, nandyan sa Tacloban o nandyan sa Dumaguete o mga malalayong area, ang i-require ko lang, gumawa kayo ng video ng 3 stages of massage at kasama na rin doon yung 5 basic manipulation. So, kayo ang gagawa ng video. So pag may video kayong gagawin, syempre ang inyong presentation, mayroon kayong assessor, mayroon kayong model, at kayo ang magde-demo. Yun po yun. Then, pagka nagawa nyo yun, tulad na nabanggit na natin, i-upload ninyo sa inyong YouTube channel. Kaya kung wala kayong YouTube channel, gumawa kayo ng YouTube channel, doon nyo i-upload, and then i-copy nyo yung link, yun yung ipapadala ninyo sa akin. Doon ako titingin kung ipapasa ko kayo o hindi. So may possibility po dito sa Manila? Possible po kayo mag-conduct dito sa Manila? Very high ang possibility kasi pagdating ng submission, kailangan nandyan ako sa Manila. Ayun. Sige sir, dito na lang sa Manila. Mas gusto ko yung mas gusto ko po yung face-to-face. Oo, lahat ng Luzon group, I will suggest, strongly recommend na yung inyong evaluation is face to face, except lang yung talagang nasa norte na malalayo. Pero kung kaya nyo magkita-kits tayo sa Manila kasi isasama ko na yung final coaching. Meron tayong final coaching kasi sa program, and then bago yung inyong oral practical examination. Okay po. Thank you, sir. Thank you very much po. Okay. You're welcome. Wala na po? Sige. So, again, I will have to... Meron pang nagtataas? Gonzales. Jackie. Yes, Jackie, go ahead. Sir, di ba po pwede naman po white rubber shoes ang gamitin? Yes, walang problema. Basta any color. Basta any white. Color, basta white. Sige po, thank you. Any color, basta white. Okay.
Wala. Ay, si Ana. Yes, Miss Ana. How are you? Ay, nawala si Ana. Oh, balik kay Annalie. Annalie, sige, shoot. Last na lang si Annalie. Yung pants po, Sir Benji, kailangan po, pwede po slacks? Yung slacks, yung pants? Yes po. Di ba set na yan, yung scrub suit? Set na yan, sir, eh. Oo. Yes, set na yan, yung inyong scrub suit. Yung scrub suit na may garter, yung inyong pants lang, i-timing mo lang kung kailan tayo meron pong face-to-face, may oral practical exam, tsaka yung ating final coaching. Para ma-meet mo din yung sa ibang... Manila, sir, kapag sa Manila, mga, sa tingin nyo po, mga anong buwan or anong petsa sa buwan, madalas pero Oo, Anneli, depende yan sa sa schedule ng DOH kasi honestly, hindi ako makapag-determine kung kailan yung mga activity natin habang walang nilalabas na deadline ng DOH ng submission. Okay. Oo, kasi pagka sinabi ng DOH yung deadline ng submission, technically dapat nasa Manila ako to submit all the documents, yung inyong mga application documents. Kaya pero kung sakaling November yung exam, chances are ay andun ako mga October sa Manila. Okay. So magdidepende pala tayo sa DOH na Yes. Oo. Kasi 'di ba sinabi ko, dati kasi December yung exam, pero ang nangyayari lang past 2 years ginagawang November. Kaya kung November, ang deadline minsan ng submission, ito yung sinasabi ko na paulit-ulit, baka maging September. So maaga yung deadline ng submission ng mga documents. And if you want to take the exam, you have to make sure na pag set ng DOH ng deadline, may isa-submit nyo agad yung mga requirements para maisama kayo sa official list of examinees. Okay. Tapos sir, nire-request ko po sa'yo kahapon, alam mo ba yung absent ako regarding sa mga requirements sir, kasi para masimulan ko na po sir, yung iba kasi malayo pa yung pagkuhanan. Okay. Send ko na lang sa GC yung yung list of requirements ng DOH para sigurado. Thank you po, sir. Okay, thank you po. Kung makalimutan ko, mais paki-remind ako, please. Okay? Sige po. Sir, yan lang. Dagang salamat, Annelie. Thank you po, sir. Salamat, Sad. Okay, salamat. Sige, Ana Kawamura. Yes. Ana, go ahead. Konnichiwa. Konnichiwa, sir. Hi. Hello. Narinig niyo na po ako. Yes. Opo, ay, tanong lang, mo? Tanong ko lang kung pwede ba yung wrap gown or towel na gagamitin ng client pag mag-exam? Hindi yung wrap gown? Lab gown? Yung wrap towel kasi yung usually ginagamit dito sa Japan kasi mas madali siyang ipaano sa paggamit sa client. Yes. Anything na pwede mong yung ginagamit nyo dyan, pwede. Oo. Okay. At saka isa din po, yung fiber towel na siya. Yung parang ganito po, yung tela. Ganyan. Microfiber. Wow. Oo, kasi mas easy siya gusot. Yan? Microfiber ba yan? Yes po. Kasi ito lang kasi madali siyang, hindi siya masyadong gusto tingnan, maganda. Yes, kung pwede okay yan. lang Basta, any color, basta puti. At saka isa pa yung massage bed sheet. Pwede siyang, may siya sa baba, yung nakakover talaga ang bed. Sige. Sa ilalim, pwede lagay na yung gamit para hindi maganda tingnan. Hindi ko ma-imagine yung sinasabi mo. Basta for as long as linen siya. Linen siya. Medyo pa yung may pagkasok. May garter sa gilid. Yes po. Makakover po siya hanggang ilalim ng bed. Para pwede yung gamit na ginagamit, ilalagay na lang sa ilalim na hindi masyadong disturbo sa, pamaganda tingnan yung presentation. Sige. Pero magdala ko ng sample dyan magdala po ako ng sample kasi hindi naman po ako maka-exam ngayong taon at sa CBC. Siyempre,
magdala ako ng sample, papakita ko sa'yo kung pwede. Sige. Oo. Basta Mhm. any color. Any color. Basta Basta puti. Okay po. Opo. Sige, salamat. Sige. Arigatou gozaimasu. Arigato po. Yan Ay, lang po, sir. sige. Nagkatanong kasi, yan kasi usually ginagamit ko dito sa sa Japan. Oh, Mas, yes. Sige, ma'am. Yes. Oo, maganda Sige, po yan. salamat, sir. Okay. Yes. Sige po. Maraming salamat. Salamat. Okay, daghang salamat. God bless. Salamat. Okay. Okay. Sige po. So that will be, I think, that will be all for today. Maraming salamat sa inyong time. Patuloy tayong mag-aral. By tomorrow, we'll see kung ano pa yung pwede natin pag-usapan. Otherwise, doon na tayo mag-uusap regarding doon sa paano natin gagawin yung vital signs taking, ano yung elements ng vital signs taking, things like those yung gagawin po natin. Okay, maraming salamat muli. God bless. Arigato. Bye for now. Arigato, sir. Thank you, sir. God bless Salamat. po. God bless. Bye-bye, everyone. God Bye po, bless. sir. Stay safe. Ito, Bye, sir. sir.